Alright, Jules, nakita mo naman ang sarap ng Sarap, adobo, no? no? Chinese adobo yan. Lalo na papalapit ng Pasko, I'm sure kakain tayo ng maraming karne. Karne. Mahilig ka ba kumain ng karne? Siyempre, hamon, steak. O syempre ngayong umaga alamin natin yung safety, 'di ba? Kung paano yung pagpili ng karne, ano ba dapat yung mga dapat nating gawin. Kung fresh ba yung nabibili. That's right. Together with our very special guest this morning, we have Director Minda Manantan, Concurrent Assistant Secretary for Regulations ng National Meat Inspection Service. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good umaga yan, Jules. Good morning. Alright, to start off, Director, paano po ba natin nasisiguro bilang firm NMIS na ligtas po yung karne na binibili ng mga consumers? Ang ating pamantayan, no, yung standard natin, dapat ang karne na ating binibili nagdaan sa pagsusuri at ito'y kinatay sa isang formal or recognized na or accredited na slaughterhouse o katayang bayan. So, pag namimili yung mga ating mga ina, mga kasambahay, kahit na mga tatay na, pwede na rin mamili, hahanapin yung certificate, no? Meat inspection certificate. So may certificate, lalo na kasi kami ni Jules, hindi po talaga kami na namamalengke. What if inutusan kami, syempre bilang baguhan sa ganitong klase na gawain, may mga dapat pala kami mga tandaan. Isa na dyan yung hahanapin namin yung certificate. Yes. And of course, siguro, pumunta ka na dun sa kilalang market or yung talagang alam mo, accredited. Tama yun. Importante yung suki, no? Suki. Para nang sa ganon, alam natin na dahil dun sa palagian o regular nating pamimili, so nakikita natin at kung minsan nakikipagkwentuhan tayo, saan ho bang katayan ng galing yan? Ito po ba ay dumaan ng inspection? So, yung ating ngayon, dahil nagbabago na nga yung lifestyle ng ating mga kabataan, supermarket na yan at mga, yung ating mga chain, no? Retail chain. At natutuwa kami dahil yun mismong mga kumpanya ang lumalapit sa amin para turuan namin sila nung kung ano yung, Para maging standardized na rin talaga. Yes. Director, may certain itsura ba yung mga meat para malaman natin yung kung kulay, fresh? di ba? Lalo na para sa amin na bago pa lang. Oo. Ano po ba dapat? Siyempre, no, over time, pag kayo naging nanay at tatay na, yung experience talaga ang malaking magtuturo. Dahil pwede kong sabihin sa inyo na dapat pinkish, no? Pero yung pink kasi napakadaming ano. Ang importante talaga magkaroon kayo ng yung mga hindi pa sanay ng punta kayo sa supermarket, bumili kayo o kaya sa palengke na ito talaga yung may meat inspection certificate. And over time makikita niyo na dapat hindi ito malagkit. No? Pag ginawa ka, hindi malagkit. Hindi sticky yung kapag dumidikit, no? Tapos, hindi dark colored kasi indication yan na padugo na maganda. No? Okay. Ito yung mga signs na ng botya, no? Ito may mga balabalahibo pa pag hindi tama, no? So, botya yun. So, dapat malinis, makinis, maayos ang pagkakahiwa. Dahil ito ay binigyang atensyon sa ating mga bahay katayan. Okay. Pero bago tayo pumunta doon sa botsa, kasi siyempre malaking issue rin yan, pwede rin po ba gawing basis yung presyo ng karne? Kasi yung iba mura, di ba? Tapos yung iba naman sobrang mahal. Eh siyempre ibang boss natin gusto yung mura, lalo na kung maramihan yung bibilin. Tama ka dyan, Jules. Kaya nga ang aming isa sa pinapaliwanag na sana wag tumangkilik dun sa mga nasa tabi-tabi. Pumunta tayo doon sa may pwesto kung ito ay pamilihang bayan dahil ito yung mga talagang nasusubaybayan ng mga inspektor. Yung mga nasa tabi-tabi o kaya nakasakay sa jeep na mura, may karatula pa nga, no? Kung minsan halos kalahati. Ito yung mga dapat magtanong. Saan ba nanggaling ito? Tsaka let us always remember that health is wealth kasi mag-invest na tayo dun sa mga mahal. Kesa naman mamimili ka nga, magtitipid ka, mas gagastos ka naman kapag nagkasakit ka. And speaking of pagkakasakit, kamusta po yung kampanya natin laban sa botya? Oo, Dayan, salamat at nabanggit mo. Alam mo, taon-taon ang NMIS at kasama yung ating mga pamahalaang lokal ay nagsasagawa ng isang may oplan, no? So talagang ito ay meron kaming guidance, may guidelines at nagagalugad ang mga pamilihang bayan. So kung maririnig ninyo itong dalawang magkasunod na araw, merong report tayo 600 kilos ang nakumpiska sa isang palengke sa Novaliches. Wow. No? Dahil sa pangunguna yan ng
Quezon City Veterinary Office. So, ang NMIS, ibinababa namin yung programa buong bansa at nakikiusap tayo sa mga pamahalaang lokal na tulungan kami high visibility para sa ating mga inspektor at yun nga, kailangan pag elado, pag frozen, dapat nakamuyang. Hindi namin pinapayagan na magtinda ng iladong karne kasi hindi lamang botya ang aming tinitignan, pati yung improper handling, yung maling handling, maling sistema na kung minsan Pag-display mismo. Oo, kung minsan dahil sa napakadami ng mamimili, nandun na rin sa lapag, no? Yung meat mismo. Oo, yung buong baboy ilalapag kasi yung nandun sa lamesa, yung mga natilad, no? Or yung putol-putol. Ganun no? Nangyayari. Yung mga iba, walang sapin, no? So, ito yung programa na aming paulit-ulit we remind our LGUs that visibility of the inspectors should be at the max. Kailangan para nang sa ganon, nasasawata at medyo natatakot yung mga gustong gumawa ng hindi maayos. That's right. Since you've mentioned about visibility of the inspector, siguro dapat may visibility rin pati yung mga mamamayang Pilipino. Dapat makipagtulungan at makipag-cooperate. So we want to know if ever may makita kami hindi ka nais-nais, where can we report? Hotline lang tayo, 924-3118. 924-3118. Oo, hotline yan ng NMIS, 24/7 may sasagot. At ibabato kung saang lugar yung naringgan natin, no? Siyempre may hot areas. Okay. Last na, ma'am. Ano po ba yung mga symptoms if ever nakakain sila ng botsa para alam nila? Oo. Pangkaraniwan, ito ay nagdudulot ng pagkakasira ng tiyan, no? Okay. So, maaari kang mahilo, maaaring masakit ang ulo, pangkaraniwan magsusuka, magtatai. Parang related ba to? Parang na-poison? Yes. Parang Maaari ganun din. talaga. Oo. Okay. Okay. So ayan, muli nakapanayam natin si Director Minda Manantan, Concurrent Assistant Secretary for Regulations ng National Meat Inspection Service. At syempre, lagi po natin tandaan, 924-3118. Yan po ang hotline ng NMIS. Sakaling may mga makita po tayo, hindi ka nais-nais lalo na sa mga palengke o supermarkets, tayo po ay makipagtulungan. Tulungan natin sila. Okay. Thank you so much, ma'am. for joining us this Maraming morning. salamat. Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.